Magtanan lang kaya tayo. Ha? Umalis na lang tayo dito. Ganon, at least hindi niya tayo may istorbo. Saan tayo pupunta? Sumama ka sa akin pauwi sa probinsya namin. Kaya lang naman kita pinagbabawalan. Dahil alam kong mali ang taong iniibig mo. Isang mortal na kaaway ng mga aswang ang mga gamot. Kung naging matalino ka lang sana sa pagpili ng lalaki, hindi mo ito mararanasan! Isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko ay nang makilala ko si Jomar. Siya rin ang nagbago ng aking landas. Nang malaman ko na buntis ako, mas lalong nadagdagan ang saya ko at ang pangarap ko sa aking buhay at para sa aking magiging pamilya. Magandang araw po, Solidad, sa lahat ng mga nakikinig sa channel na ito. Gusto ko pong ibahagi ang kwentong naranasan ko. 3 taon na ang nakakalipas na may kaugnayan sa mga aswang. Asawa po ako ng albularyo. Ako nga po pala, si Anne, at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. O Ann, nasabi mo na ba sa pamilya mo yung tungkol sa pagdadalang tao mo? Hindi pa nga eh. Medyo kinakabahan ako na sabihin kay tatay. Kung okay lang sana sa'yo, sabay nating sabihin sa kanya para parehas nating makita at malaman kung ano yung reaksyon niya. Eh di ba nga sabi mo stricto yung tatay mo, kaya Oo medyo, nga. alam mo na natatakot din ako sa kanya eh. Pananagutan naman kita eh. Sana lang talaga matanggap niya ako para sa'yo. Sige na kasi. Samahan mo na lang akong ipagtapat kay tatay yung tungkol sa pagbubuntis ko. Kapag hindi mo ako sinamahan, magtatampo ako. Oo naman, sasamahan naman kita. Saka wala rin naman siyang magagawa dahil magkakaanak na tayo eh. Kahit ano pa yung tatay mo, handa akong harapin siya. Kahit pa nga siguro habulin niya ako ng itak eh, okay lang eh. Sigurado ka. Baka mamaya pag dumating tayo dun, maihi ka na sa takot dyan. Hindi no, ano ka ba? Hindi nga ako natatakot sa engkanto, sa tatay mo pa kaya. Oo kasi. Ano naman kasi binuntis ako agad eh. Di ba sabi ko naman sa'yo, sa kamuna ako buntis. Pag nagkita na kayo ni tatay. Kaya nga kita binuntis para magustuhan niya man ako o hindi. Eh wala na siyang choice. O so kailan ka nga dadalaw sa bahay? Siguro bukas na lang. Eh magpapagumot pa kasi sa akin sa umaga eh. Kaya sigurado ako na tanghali na ako darating niyan. Okay, sige. Saan ko bukas yan ha? Sige. Hinintay ko si Jomar sa bahay ng mga araw na yon. Hindi mawala ang kaba at takot ko sa magiging reaksyon ni tatay pag nalaman niyang buntis ako. Maya-maya pa, nakita ko na si Jomar na bumaba ng tricycle dun mismo sa harap ng bahay namin, kaya agad akong lumabas at sinalubong siya. Kanina ka pa ba naghihintay? Hindi naman, sabi mo naman mga tanghali ka darating, kaya okay lang. Sige. Nasaan yung tatay mo? Andun sa loob naliligo pa yata eh. Na banggit mo ba sa kanya na darating ka ko ngayon? Hindi eh. Basta bahala na kung ma-surprise siya sa pagdating mo. Basta, An, sino ba yung kausap mo riyan? Tay, may bisita po kasi tayo. Sino naman yung... Teka, sino tong lalaking to? Tay, kalma lang tay, si Jomar ho. Boyfriend ko. Magandang araw po, tito. Kanina magandang araw po. Pero nung dumating ka, anak ng tokwa nasira na. Tay! Lakas naman ng loob mong ligawan tong anak ko ah. Mahal po namin ni Ann yung isa't isa. Mabubuhay ba kayo ng pagmamahalan na yan? Tay naman eh. Tignan mo nga yung itsura mo. Mukhang hindi ka nga marunong maghanap buhay tapos manliligaw ka pa sa anak ko. Tapos na po ako manligaw. Girlfriend ko na po siya. Saka nabuntis ko na nga po si Ann eh. Magkakaanak na po kami. Ano? Ano? Buntis? Walang iya ka talagang babae ka. Nagpabuntis ka sa lalaking hindi mo man lang pinapakilala sa akin nung una. Wala ka talagang utang na loob. Pero di bale, mapapalaki naman natin ang anak mo ng maayos basta layuan mo yung lintik na lalaki na yan. Tay, wag namang ganun. Mahal ko po si Jomar eh. Nag-usap na ho kami tungkol sa magiging anak namin. Mabait po siya, masipag si Jomar, kaya alam kong hindi ako magsisisi sa kanya. Nag-iisip ka ba, Ann? Hindi pwedeng magustuhan niyang lalaki na yan.
Napakaraming lalaki dyan na may gusto sa'yo at maayos ang buhay, pero dito ka pa talaga nagpabuntis sa lalaki na to. Ay naman eh. Nasa tamang edad naman na ako eh. Hayaan niyo na ako sa gusto kong mangyari at magdesisyon para sa sarili ko. Paalisin mo yung lalaki na yan dahil kung hindi baka mapatay ko yan. Hindi mo ako masisisihan. Galit na tinalikuran kami ni tatay kaya nagkatingi na naman kami ni Jomar. Hinatid ko siya sa labas ng bahay at agad siyang umalis. Hanggang makalipas ang ilang araw, dumalaw ako ulit sa inuupahan niyang apartment. O An, ba't parang namumugto yung mga mata mo? Di ka ba tinigilan ng tatay mo? Hindi eh. Sabi niya kasi sa akin pag daw makita niya na magkasama tayo. Baka mamaya may magawa siya sa'yo eh. Ano ka ba? Sinasabi niya lang yan kasi galit siya pero hindi naman siguro masamang tao yung tatay mo, di ba? Yun nga yung kinakatakot ko eh. Kasi kapag sinabi niya yun talaga, gagawin niya. Teka lang, ano ba kasing magandang gawin natin para hindi tayo maghiwalay? Kung okay lang sana sa'yo, magtanan na lang kaya tayo. Ha? Umalis na lang tayo dito. Ganon, at least hindi niya tayo may istorbo. Saan tayo pupunta? Sumama ka sa akin pa uwi sa probinsya namin. Wala nga akong pera eh. Huwag ka mag-alala. Meron ako naipon. Gagamitin natin yung para sa pamasahe natin. Tapos, bahala na. Basta ang importante pumunta at sumama ka sa akin. Ayan, hirap naman nito. Sige na nga, sasama na nga ako sa'yo kahit saan. Ayoko namang lumaki yung anak ko na walang buong pamilya, no? Alam ko na mabait ka, kaya wala akong dapat pagsisihan. Noong araw na yon, nagdesisyon kami ni Jomar na umuwi sa probinsya nila. Ilang oras din ang binyahe namin bago kami makarating doon. Mabuti na lang din at hindi pa gaanong nasira ang bahay ng mga magulang niya at kaunting ayos lang ang kailangan. Kinaumagahan may dumalaw na lalaki sa bahay namin. Oh, kamusta ka na pare? Ay, totoo ba yung narinig ko na ba'y kasama ka raw na chicks? Oh. Oo nga pala si Ann. Puti pala may asawa ka na tapos tingnan mo ang ganda pa. Totoo nga talaga ang chismis na may maganda ka ng chika bebe dyan Anong chismis? Usap-usapan ngayon sa lugar natin ang tungkol sa maganda mong asawa. Alam mo naman na maraming marites at inggitera dito sa atin Hayaan mo na yung mga yun. Ito nga pala si Ann. Ann, ito nga pala si Neil, matalik kong kaibigan. Kumusta? Ayos lang. Sana magustuhan mo ditong tumira. Oo naman. Mukhang tahimik naman dito tsaka masarap yung hangin eh. Paano ba yan pare? Kailangan namin pumunta dun sa Nyogan para kumuha ng bunga at may benta namin. Ay, sige. Babalik na lang ako mamaya at magdadala ako ng alak. Sige. Sige, ayos. Dinala nga ako ni Jomar sa may niyoga nila. Napakalawak ng kanilang sakahan. Marami ding mga bunga. Nagpaalam si Jomar sa akin na kumuha ng saging kaya naman naiwan ako doon sa gitna ng niyogan. Hanggang isang babae ang nasilayan ko doon. Galit siyang nakatingin sa akin at nagdadabog itong lumalapit sa kinaroroonan ko. Ikaw ba yung asawa ni Jomar na taga Maynila? Oo, ako ho. Aba, totoo nga na maganda ka. Alam mo ba, dito sa lugar namin, ako lang ang maganda. Pero nung dumating ka, ikaw na ang usap-usapan ng lahat. Naku, huwag niyo na akong pansinin yung mga ganyang bagay. Alam mo ba kung anong dapat sa'yo? Dapat sa'yo sabuyan ng asidot ng malusaw yung kagandahan mo. Nakita kong may kinuha siya sa kanyang bag na maliit na bote. Binuksan niya yon at nagtatangkang sabuyan ang mukha ko kaya nanlaban ako sa kanya. Bitawan niyo! Yan! Anong ginagawa niyo? Hindi ako papayag na makuha mo ang atensyon ng lahat ng mga lalaki dito. Nakikiusap po ako sa inyo. Tigilan niyo na ho yan. Akin na ho yan. Anong nangyayari dito? Teka. Bakit mo sinasaktan yung asawa ko? Bakit ba kasi kayo umuwi rito? Wala kang pakialam dito kung umuwi kami dahil may sarili kaming lupa dito. Bitawan mo nga yung asawa ko. Hoy! Babae, magkikita pa tayo. Naiintindihan mo?
Hinirapan niya ako at kaagad itong umalis. Hinawakan naman ni Jomar ang magkabilang pisngi ko at nag-aalala sa akin. Ayos ka lang ba? Ano ba kasi yung nangyari? Ewan ko, lumapit siya eh. Lumapit lang siya tapos gusto niya sabuyan ng asido yung mukha ko. Kilala mo ba yung babaeng yun? Oo. Siya ata si Ate Beth eh. Bata pa kasi nung umalis ako dito eh. Pero kilala ko siya, hindi ko siya makakalimutan. Nagagalit yata siya sa akin dahil mas maganda raw ako sa kanya eh. Kapag sinaktan ka niya ulit, sabihin mo sa akin ako nang bahala sa kanya. Sige. Makalipas ang ilang araw, umalis si Jomar ng umagang yon. Nagulat ako nang dumating si tatay sa bahay namin. Hindi ko inasahan na madidiskubre niya ang kinaroroonan namin ng aking kinakasama. Kinabahan pa ako nang makita ko siya. Grabe ka talaga, ano? Hindi ka talaga mapigilan. Hindi ka man lang nag-iisip bago ka sumama sa lalaking yan. Ang akala mo ba, hindi ko kayo matutunton? Tay, pasensya na. Tay, sobrang mahal ko lang kasi talaga si Jomar eh. Masipag ho siya maalaga. Tsaka gusto niya rin ho magkaroon ng anak. Masasaktan po siya pag sinunod ko kayong layuan siya eh. Alam mo naman ang dahilan kung bakit hindi kayo pwedeng magsama, hindi ba? Nag-iingat naman po ako eh. At hanggang kailan mo balak itago sa kanyang pagkatao mo, Aber? Paano kung magutom ka at hindi na kayang suplayan ng kanin at ulam yung sikmura mo? Ano, kakainin mo yung asawa mo? Hindi naman ho mangyayari yun eh. Dahil bata pa lang ako, tinuruan niyo na akong huwag kumain ng tao. Mahal ko ho si Jomar. At kahit anong gawin niyo, hindi ako sasama sa inyo pabalik ng Maynila. Sige, kung yan talaga ang desisyon mo, siguraduhin mo lang na hindi mo yan pagsisisiyan sa uli. Isa siyang manggagamot at ang aswang ay numero 1 kalaban niyan. Ewan ko na lang kung ano ang magagawa niya sa'yo kapag naalaman niya yung pagkatao mo. Hindi niya naman ho malalaman eh. Basta walang magsasabi. Ito ang kwintas. Sige na, tanggapin mo yan. Ilang araw ko yung ginawa ng sa ganon ay hindi lalabas ang pagkaaswang mo kapag kasuot mo yan. Mas maigi nang nakakasigurado ka. Ginawa niyo to para sa akin? Oo. Masakit man pero oo. Dahil nakikita ko na, hindi rin naman magbabago yung desisyon mo eh. Dito na rin ako titira. May nakita akong paupahan na medyo malapit lang dito. Muna akong pigilan dahil gusto kitang bantayan. Maraming salamat ho, Tay. Kaya lang naman kita pinagbabawalan. Dahil alam kong mali ang taong iniibig mo. Isang mortal na kaaway ng mga aswang ang mga gamot. Tapos, yung pa talaga ang nakabuntis sa'yo. Pasensya na kayo, Tay. Niyakap ko naman si tatay ng mga oras na yon. Sinuot ko ang kwintas na binigay niya. Ang buong akala ko talaga nung una, isusumpa niya ako pero napatawad niya rin naman ako. Pagkatapos naming mag-usap, umuwi na rin si tatay. Dilim na nang makarating si Jomar sa bahay at naikwento ko nga sa kanyang tungkol sa pagdating ni tatay. Paano naman niya natuntun yung lugar na to? Hindi ko alam. Malay ko. Nagulat nga ako nung dumating siya eh. Akala ko pipilitin niya akong umuwi o di kaya sasaktan niya ako para umuwi ako at sumama sa kanya. Pero hindi niya naman ginawa. Napatawad na ako ni tatay at isa pa, dito na rin siya nakatira. Malapit lang daw dito yung paupahan ng bahay niya. Ay nako, may pagka-psychic naman pala yung tatay mo eh. Mamaya, baka mamaya magbago yung desisyon nun at mamaya bigla kang itakas. Hindi na, okay. Nag-usap na kami ni tatay. Okay na sa kanya na magsama tayo, kaya lang daw siya titira dito. Malapit, para mabantayan niya ako. 'Di ba? Mahal na mahal niya pa rin ako sa kabila ng ginawa ko sa kanya. Natural, magulang mo yun eh. Ay kaya nga, masaya na rin ako na tanggap ka na rin niya. Sana nga talaga magkasundo kami ng tatay mo. Habang nag-uusap kami, may narinig kaming sumigaw na babae sa labas ng bahay namin. Lumabas naman kaming mag-asawa para malaman kung sino yon. Ito ang babaeng muntik nang magsaboy sa akin ng asido. Ano po bang kailangan ninyo, Ate Beth? Pwede po bang huwag kayong mag-iskandalo dito? Talagang mag-iiskandalo ako.
Tingnan mo ang ginawa ng asawa mo sa akin. Kinulam yata ako ng asawa mo. May sa pagkaaswang yata yan eh. Teka. Maghinay-hinay ka naman po sa mga pinagsasasabi mo sa asawa ko. Hindi po magagawa ni Ann yung mga paratang mo. Ano ba yung sinasabi niyong ginawa ko? Tulag ka ba? Tingnan mo nga itong mukha ko. Tinubuhan ng malaking balat. Alam kong ikaw ang gumawa nito kaya wag ka nang magkaila. Teka, may pruweba po ba kayo na asawa ko may gawa niyan sa inyo? Mabait po ang asawa ko kaya nga nagtataka ako kung bakit nyo siya gustong sambuyan ng asido. Baka po nakakalimutan ninyo na kayo itong may atraso sa amin. Sige, pagtanggol mo pa yung asawa mo. Maya-maya pa bigla namang dumating si Niel at may dalang alak at pulutan. Nagtaka naman ito nang makita si Ate Beth sa bahay. Ate Beth! Gabing-gabi na po ah! Nanggugulo pa kayo eh. Dinig na dinig ang boses nyo dun sa kabilang kalsada. Ang tanda-tanda nyo na pero, ay nako, may pagkabastos pa rin kayo. Kung makapagsalita ka naman akala mo kung sino ka mabait. Sakit ka rin naman sa ulo. Kapag nalalasing ka, nag-aamo ka ng kung ano-ano. Kala mo naman kung sino ka matapang. Hindi, ang akin lang naman po. Baka makunan itong si Ann. Buntis po yung tao tapos inaaway ninyo. Tama na nga yan. Ang mabuti pa po Ate Beth, pumasok na po muna kayo sa loob ng bahay at gagamutin ko po kayo. Kung totoo na asawa ko nga yung may gawa niyan, papalayasin ko siya. Pero kapag po hindi, nako, please lang, tigilan nyo na po si Ann. Tatandaan ko yung sinabi mo. Ang sabihin mo, magpapagamot ka naman talaga. Naaway mo pa yung asawa ng tao, wala namang ginagawa sa'yo. Hindi naman siya pinansin ni Ate Beth. Kaagad na ginamot ni Jomar ang babae at maya-maya pa nalaman na nila ang dahilan kung bakit nagkaroon ng balat na itim ang mukha niya. Oh, ito po ah. Malinaw na hindi po si Ann ang dahilan kung bakit nagkaroon kayo ng balat kundi isang duwende. Sabihin nyo nga, meron po bang punso sa inyo? Oo. Nandun sa likod ng bahay ko. Hindi man ako naniniwala na may duwendeng nakatira doon. Matagal ko nang tinatambakan ng basura yung bakanteng lote na yon pero wala namang nangyari sa akin. Baka naman po nakatama kayo ng mga nakatira doon. Hindi mawawala ang balat sa mukha nyo kapag hindi kayo humingi ng tawad sa kanila. Alam nyo, mabuti pa. Kunin mo yung mga basura na tinambak ninyo doon para hindi na kayo pahirapan pa. Sigurado ka ba? Baka mamaya pinagtatakpan mo lang yung asawa mo. Ate Beth, manggagamot po yung si Jomar. Bakit naman siya mag-iimbento? Sa kagabi na umuwi ka na kaya at nang makapagpahinga na itong mag-asawa na ito. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Kapag talagang hindi nawala itong balat ko, ibig sabihin, peke ka. Okay. Sige po. Nakahinga naman kami ng maluwag nang makaalis na ang supladang ginang. Dahil doon, nag-umpisa na si Niel at Jomar na mag-inuman. O Jomar, mauna na akong pahinga sa'yo ha. Pagtapos na kayo mag-inuman, pasok ka na lang sa kwarto mamaya, okay? Sige. Okay. Magpahinga ka na. Alam ko naman na sobrang nakaka-stress yung talagang nangyari kanina dahil kay Ate Beth kung ako sa'yo, Ann, huwag mo nang pansinin yon. Mamaya baka kapag maisilang mo yung anak mo, magkikabuka pa ng babae yun Ganyan talaga yan kapag may bagong dating, palagi niyang inaaway kasi alam mo na takot pa sa pawan. Wala bang asawa yun si Ate Beth? Nako, ilang beses nang nag-asawa yan, pero iniiwan din kasi nga ganyan yung ugali niyan. Iskandalosa tapos walang iya. Kung ganun siya kaganda, ganun din naman kasama yung ugali. Baltita talaga yung si Ate Beth simula nung bata pa lang tayo, di ba? Baka siguro hanggang ngayon nadala niya yung ugali niya kaya siya ganyan. Kaya pala. O siya, sige na. Akit na ako tulog na ako. Bye! Pumasok na ako sa kwarto ng gabing yon. Naririnig ko ang mga nakakatawang usapan ni Niel at Jomar sa loob ng kwarto. Hanggang sa makalipas ang ilang linggo, napansin ko na lumalalim ang mga mata ng asawa ko. Nangangayayat din ito at panay ang ubo. Naisipan ko siyang dalhin sa doktor pero ayon sa mga ito, normal naman daw at wala silang nakitang sakit ng asawa ko.
Oh, totoo ba na, kumusta ka ba? Totoo bang wala kang ibang nararamdaman sa katawan mo? Nakakainis naman kasi yung doktor na yun eh. Hindi ka Baka- naman magkakaganyan kung wala kang sakit. Baka wala ka, baka wala ka talaga. Baka kailangan ko rin ng albularyo manggagamot sa akin. Mas maigi siguro, gamutin ko na lang muna yung sarili ko. Pwede pa yun? Sa nakikita ko mukhang nahihirapan ka na eh. Baka mamaya mapano kapag ginamit mo pa yung lakas mo sa panggagamot sa sarili mo. Hindi yan. Subukan ko lang naman eh. Ay, ako naman, Jomar. Sige na nga, ikaw bahala. Basta pag sumamabigla yung pakiramdam mo, tigilan mo na. Sige. Nagsimula naman itong gamutin ang sarili niya pero nung nasa kalagitnaan na, nakita ko na may tumulong dugo sa kanyang ilong. Sabay din na natumba ito at nawalan ng malay. Nagkataon namang dumating si Niel sa amin. Jomar! Jomar, ayos ka lang ba? Jomar, gising! Ano nangyari? Tulungan Ano si mo Jomar? ako! Tulungan mo ako buhatin to, dali-dalian mo. Baka mapano yung asawa Ako ko na bahala eh. dyan sa kanya. Ano ba kasi nangyari dito? Masama kasi yung pakiramdam niya, kaya gusto niyang gamutin yung sarili niya. Pinigilan ko naman eh, pero ayaw niya magpapigil. Ako, ito talaga si pare. Matigas talaga ang ulo hanggang ngayon, oh. Mabuti pa kumuha ka na ng maligamgam na tubig at punasan mo na siya. Ako nang bahala dito kay Jomaran. Sige na, mas kailangan mong magpahinga dahil baka mamaya mapano pa yung bata sa sinapupunan mo eh. Ay sige, hindi ko naman siya pwedeng pabayaan eh. Ako na lang bahala. Sige na, iangat na lang natin siya dito. Ako nang bahala mag-asikasa sa kanya. Sige. Wala naman ako nagawa nang nagpumilit si Niel. Sobrang naawa ko kay Jomar habang pinagmamasdan siyang walang malay. Ilang minuto rin bago ito nagising. Anong nangyari? Bigla ka raw nawala ng malay, sabi niyan eh. Nagkataon naman na, dumating ako para sana ibigay tong t-shirt sa'yo na hindi ko naman nagamit. Ito naman kasi, sabi ko sa'yo huwag mong pilitin yung sarili mo kung hindi mo nga kaya eh. Hindi ka naman nakikinig eh. Kaya ko naman. Kaso nga lang, bigla lang ako nahilo at di ko alam kung ano yung nangyari. Pare, kailangan mo na magpahinga. Sa tingin ko, di mo na rin ata kayang manggamot pa eh. Alam mo, ang mabuti pa, papupuntahin ko na lang dito yung matandang mangtatawas. Baka sakaling makatulong sa'yo. Hindi, huwag na pare. Ako, kaya naman sa'yo maabala ka pa. Sa akin ka ba talaga naya? Ay nako, yung magkababata tayo eh, no? Sige na Niel, papuntahin mo dito yung mangtatawas nung sa ganun malaman natin kung paano ba itong si Jomar. Sige. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, hindi pa rin dumarating ang mangtatawas. May oras na maayos naman ang pakiramdam ni Jomar pero may oras talaga na halos mamatay siya sa kakaubo at may dugo nang lumalabas sa bibig niya. Nakakatakot pero hindi ako nawawala ng pag-asa na gagaling siya. Panay rin ang dalaw ni Niel sa amin para magdala ng gulay o kahit anong pagkain dahil hindi kayang magtrabaho ni Jomar. Maraming salamat talaga Niel. Nagkaroon si Jomar ng kaibigan na kagaya mo. Pasensya na kung pati ikaw nadadamay dito. Wala naman na kasi kaming ibang matatakbuhan eh. Ano ka ba naman, Ann? Okay lang yan. Alam mo naman na parang kapatid ko na to si Jomar. Saka wala akong ibang hangad kundi ang gumaling siya. Nang sa ganun makapagtrabaho na ulit itong kaibigan ko. Kaya nga eh. Siguro dapat na talaga akong lumapit kay tatay para humingi ng tulong. Wag! Ako, nakakaya sa tatay mo. Baka sabihin nun, bago pa nga lang tayo nagsasama, nagiging pabigat na ako kagad eh. Wala naman tayong choice eh. Kailangan natin ng tulong ni tatay tsaka hindi niya ako matitiis. Alam ko yun. Tungkol pala dun sa nagtatawas na matanda. Hindi pa raw siya makakapunta ngayon dahil marami pang nagpapagamot sa kanya. Simula kasi itong nagkasakit si Jomar dun sa kanya lumalapit ang lahat ng mga tao. Kailan kaya siya magkakaroon ng libreng oras? Ang sabi niya sa akin, baka linggo. Mabuti naman kung ganun. Lumipas pa ang mga araw. Lumapit na nga ako kay tatay. Nagtaka naman ito nang makita niya akong problemado. Mabuti naman at dumalaw ka sa akin dito. Ano naman ba problema? Parang mabigat yan dinadala mo. Tay si Jomar nagkasakit.
Hindi niya kayang magtrabaho dahil nangangayayat na rin siya. Kaya ito, nagpunta ako dito para humingi ng tulong. Oh, bakit naman nagkasakit yung asawa mo? Hindi ko nga ho alam biglaan kasi. O siya, marami akong bigas dito. Ihahatid na rin kita kung dun sa inyo. Gusto ko rin naman makita yung si Jomar. Sige, maraming salamat po Na makabalik ako ng bahay, kasama ko na si tatay. Naabutan ko rin doon yung matandang babae na ginagamot si Jomar. Kasama rin ito si Niel. An, nako, mabuti naman at dumating na kayo. Kanina pa nagsisimulang manggamot itong si Aling Toyang eh. Pasensya na talaga, iha. Hindi ko kayang gamutin ang asawa mo. Isang malakas na aswang ang gumawa nito sa kanya, kaya hindi ko siya magagamot. Ay magtatawas lang naman ako at ginagawa ko lang ay para malaman ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang isang tao. Isang aswang ho yung gumawa nito kay Jomar? Oo, iha. Isang aswang na may galit sa asawa mo. Kung hindi ako magkakamali, maaaring may nagawa ang asawa mo sa aswang na yun at gumaganti siya. Sige po, maraming salamat po sa paggagamot niyo sa akin. Nalaman ko na rin po yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Aalis na ako, may mga gagamutin pa ako. Yel, yatid mo nga ako, iho. Ay, opo, ay. An, atid ko lang to si Aling Toyang ha. Sige. Nang makaalis na ang mga ito, kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata ni Jomar. Tila nawawalan siya ng pag-asa na gumaling kaya lumapit ako sa kanya para pagaanin ang loob niya. Paano kung sakaling mamatay na ako? Pag-aasawa ka pa ba ulit? Parang ano to? Nakuha mo pa talagang magbiro sa lagay mong yan Gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Ilang buwan na lang din naman sisilang ko na yung anak natin Kaya nga nakakalungkot lang naisipan na kung kailan na malapit na tayo magkaanak saka pa ako nagkaganito. Naging inutil at walang pakinabang. Hoy, ano ka ba? Hindi ka inutil. Hayaan mo't kapag nanganak na ako nang bahalang maghanap buhay para sa atin. Aba, hindi naman ako makakapayag na gawin mo yun, anak. Tay? Kaya ka nga nag-asawa para may katuwang ka ba? Hindi para maghanap buhay ka para lang mabuhay mo yung lalaki na yan. Tay naman, nakikita niyo naman yung kalagayan ni Jomar, di ba? Bahala siya sa buhay niya basta kapag nanganak ka na at hindi pa siya gumaling, mapipilitan akong daling ka sa Maynila. Mahigpit na hinawakan ni Jomar ang mga kamay ko. Ngumiti ako. Sabay iling bilang tugon na kahit anong mangyari ay hindi ako sasama kay tatay. Sinundan ko naman si tatay sa labas ng bahay at may sumagi sa isipan ko na mga katanungan. Grabe naman ho kayo kung makapagsalita sa harap ni Jomar. Hindi niyo man lang ho naisip na baka masaktan siya, lalo na may sakit pa yung tao Bakit? Kasalanan ko ba nagkasakit ang taong yan? Hindi ko naman ho kayo pinagbibintangan Pero, tay, wala naman siguro kayong kinalaman sa nangyari sa asawa ko, di ba? Huwag mo nga akong pagbintanganan. Tay naman Ay, hinay-hinay lang, hindi naman kayo pinagbibintangan Ang pinagtataka ko lang kasi, yung sinabi nung mangtatawas, na isang malakas na aswang yung gumawa nun sa kanya. At bilang anak nyo, alam ko kung anong magagawa nyo. Huwag mo akong pagbintangan. Umalis si tatay sa bahay ng galit. Ayoko naman sanang pagbintangan siya pero hindi ko maiwasan. Hanggang sumapit ang gabi. Mahimbing na natutulog si Jomar. May narinig akong kumalabog sa kusina kaya pumunta ako doon. Nakita ko ang nilalang na aswang. Alam na alam ko yon dahil parehas lang din kami. Nang makita niya ako, sumalakay siya. Tinanggal ko yung kwintas ko para magpalit anyo bilang aswang. An! Ano nangyayari dyan? Hindi ako sumagot sa kanya. Nagising siya dahil sa mga ingay na nagagawa namin ng kapwa ko aswang. Narinig ko ang yabag ni Jomar. Papunta siya sa kinaroroonan namin. Tumakas naman ang aswang nang makita ang hawak ni Jomar. Nabuntot pagi. Kaya yun din ang ginawa ko. Pumunta muna ako kay tatay at sinabi sa kanya ang nangyari. Yan na nga bang kinakatakot ko Ang malaman ng asawa mo, yung pagkatao mo.
Kailangan kong gawin yun para maprotektahan yung sarili ko. Pag hindi ako nagpalit anyo bilang aswang kanina, mamaya mapatay kami ng apo mo. O sige, paano mo ipapaliwanag kay Jomar na umalis ka sa bahay ninyo nang hindi nagpapaalam? Di ko rin alam kung... Ewan ko tayo, basta. Ayoko nga munang isipin. Ang gusto kong isipin kung sino yung aswang na yun. Bukod sa atin, may aswang pang nakatira dito. Malakas ang kutob ko na sila ang may kasalanan sa mga nangyayaring ganyan kay Jomar. Natahimik ako. Doon ko lang napagtanto na baka nga wala talagang kinalaman si tatay sa nangyari sa asawa ko. Kinaumagahan, maagang nagtungo si Jomar sa bahay ni tatay at hinanap ako. Dito ka lang pala. Bakit ka man lang umalis at hindi ka man lang nagsabi sa akin? Ang akala ko, umalis na talaga kayo at iniwan mo ko. Haba, hindi ko naman magagawa yun, no. Pasensya ka na, sumama kasi yung pakiramdam ko. Ayaw naman kitang istorbohin kasi nga nagpapahinga ka rin. Kaya umalis na lang ako para pumunta dito. Sige, tara na nga, umuwi na tayo. Sige. Tay, mauna na ho kami ni Jomar, ha? O sige, mag-iingat kayo. Ay, ayaw kong mababalitaan na may mangyayaring masama sa anak ko, Jomar. Opo, pasensya na po sa istorbo. Hindi naman nagtanong sa akin si Jomar kung ba't umalis ako nung gabing yun. Hanggang nagtakip silim na. Napadungaw ako sa may bintana. Napansin ko ang matandang lalaki na nakatingin sa akin, kaya tinitigan ko rin siya. An, isara mo na yung mga bintana at gabi na. Mamaya baka sugurin pa tayo ng aswang dito eh. Ay nako, alam mo, takot lang ng mga yun na sumugod. Magaling ka kayang albularyo. Alam mo kagabi, may nakita akong dalawang aswang na nag-aaway sa kusina. Nang makita naman ako ng isa sa mga yon, bigla silang tumakas eh. Pasensya ka na wala ako dito kagabi, ha. Buti walang nangyari sa'yo. Hindi, sige, okay lang. Naiintindihan ko naman eh. Nang mag-umaga na bumisita si Niel sa bahay. Lumabas ako para magwalis sa bakuran. Inayaan ko lang sila na mag-usap. Nakalimutan ko naman yung dustpan sa loob kaya binalikan ko ito at narinig ko ang usapan nila. Nag-aalala lang talaga ako sa iyo pare. Manmanan mo naman yung mga kilos ng asawa mo kasi parang hindi tama eh. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Alam mo, ilang beses mo nang sinasabi sa akin yan pero wala ka namang pinapaliwanag na dahilan. Ay, basta. Ayoko na lang mapahama ka talaga. Saka, panalangin ko na lang sana na gumaling ka ba nang sa gayon makabalik ka na sa panggagamot. Maraming kababayan natin ang nangangailangan sa iyo eh. Kaya nga sana talaga gumaling na ako. Nahawa na rin kasi ako sa asawa ko eh. Basta, palagi mong tatandaan ang sinabi ko sa iyo. Huwag mong itiwala ang sarili mo sa biyenan at sa asawa mo. Tumikhim ako at nang makita ko ni Niel, nagpaalam itong umuwi agad. Ngumiti lang ako kay Jomar at bumalik sa bakuran para ipagpatuloy ang pagwawalis. Bigla namang nakita ko ang matandang lalaki sa labas ng gate. Mukhang tinatawag niya ako kaya lumapit ako. Manong, may kailangan mo ba kayo? Yeah. Ingatan mo ang sanggol na nasa sinapupunan mo. Protektahan mo ang sarili mo dahil binabantayan ng aswang ang sanggol. Po, anong ibig niyo sabihin? Isang malakas na aswang ang gusto kumuha sa anak mo at walang makakatalo sa kanya. Alam niyo kung sino man huyang lintik na aswang na sinasabi niyo, hindi niya makukuha yung anak ko. Tumango lang sa akin ang matanda at ngumiti. Araw ng Miyerkules, pumunta ako ng palengke. Nang makabalik ako, nabutan ko si Niel na may pinapainom sa asawa ko. Niel, ano yung pinapainom mo kay Jomar? Ay, galing ito sa matandang lalaki na si Kwan, si Mga Ding. Gamot daw ito para maprotektahan ang katawan ng asawa mo para hindi bakain ng aswang. Mabisa ba yan? Baka mamaya hindi naman maganda yan sa kalusugan ng asawa ko. Mabisa to. Magaling talaga manggamot yan si Mang Anding. Lalo na yung mga herbal-herbal.
Yung si Mang Anding, yung matanda na maputi na may mahabang bigote, di ba? Oo! Bakit? Nagkita na ba kayo? Oo, pero hindi naman kami nag-usap. Ganun ba? Hinayaan ko lang si Niel na painumin si Jomar ng gamot na yon. Ayon naman sa asawa ko, umaayos naman daw ang pakiramdam niya. Hanggang isang araw, nakarinig ako ng balita na may namatay sa lugar namin. At walang ibang pinaghihinalaan kundi aswang. Habang naglalaba ako, narinig ko naman na tinawag ni Jomar ang pangalan ko. Ann! Ann, halika dito! Jomar! Bakit? Ano nangyari? Nagugutom ka na ba? Ano ba nangyari? Bakit maraming dugo dito? Sumuka ako. Ha? Parang hinuukay yung tiyan ko tapos nung masuka ako, dugo yung lumabas. Teka lang, ano gagawin natin? Huwag ka mag-alala, ayos lang naman ako. Kaya lang, palagi naman itong nangyayari. Teka. Sige. Ang mabuti pa, siguro itigil mo muna yung pag-inom ng gamot na binibigay ni Niel sa'yo, ha? Mamaya yan pala yung side effect nun eh. Hindi naman siguro umaayos naman yung pakiramdam ko kapag nakakainom ako ng gamot na yan eh. Basta, itigil mo na muna yon, tapos yung gamot na binili ko sa butika, yun na muna yung inumin mo, ha? Hinanda ko ng pagkain ni Jomar hanggang sa nakita ko naman ang matandang lalaki sa labas ng gate namin. Lumabas ako para makausap siya. Magandang araw, Iya. Kumusta naman ang mister mo? Hindi pa nga rin humaayos eh. Tsaka sa inyo ba galing yung gamot na pinapainom ni Niel sa asawa ko? Oo. Mabisa yon. Pinatigil ko muna ng pagkapainom eh. Hindi ho maganda yung epekto. Nagsusuka ho siya ng dugo. Mamaya yun pa yung maging dahilan ng kamatayan niya eh. Sa sanali. Posible naman mabisang gamot yun eh. Posible ho. Kaso lang, may epekto ho eh. Ang mabuti ho yata umalis na lang kayo at marami pa ho akong gagawin. Sa sanali. Gusto ko lang makita at makausap ang asawa mo kahit saglit lang. Masama nga ho yung pakiramdam ng asawa ko. Kailangan niyo hong magpahinga. Huwag niyo natin siyang istorbohin. Saktong dumating naman si Niel at nagkita sila ng matandang lalaki. Galit itong kinumpronta ni Niel tungkol sa gamot na binigay nito. Ang sabi nyo sa akin, mabisa yung gamot na binigay nyo sa kaibigan ko pero, tingnan nyo anong nangyari. Mas lalo pa po siyang nagkasakit. Anak nang, nagtiwala pa man din ako sa inyo pero anong ginawa ninyo? Niloko nyo lang ako. Hindi totoo yan. Mabisa ang gamot na yon para gumaling si Jomar. Ilang araw kong pinag-aralan na gawin yon, kaya napaka-imposible na hindi yun umepekto. Alam nyo, umalis na lang po kayo at wag na kayong magpakita sa akin dahil baka mamaya kung ako, ano pa yung magawa ko sa inyo eh. Parang awa niyo na ho, Mang Anding. Wag na ho kayong tumulong para gumaling yung asawa ko. Magpapaliwanag ako, Iya. Totoo ang sinabi ko na mabisa yung gamot na yon. Tama na kayo. Alam nyo, tatamaan kayo sa akin kapag hindi pa kayo umalis. Natakot naman ang matanda sa sinabi ni Niel kaya umalis na ito. Sinundan pa namin ang tingin ng matanda pero panay ang lingon nito sa amin. Ay naku, alam mo, salamat dumating ka. Walang anuman. Kung sakaling guluhin ka ulit ng matandang yun, sabihan mo lang ako ha. Niel, narinig ko pala yung usapan niyo ni Jomar nung nakaraan. Alam mo, hindi kasi magandang bibigyan mo ng isipin yung asawa ko eh. Tungkol sa akin, kasi narinig ko tungkol sa akin yun eh. Kung gusto mo talagang makatulong, tulungan mo lang siya na walang sinasabi na nakakadagdag sa poproblemahin niya, ha? Kasi pasensya na talaga. Ayos lang. Pero pag inulit mo pa, yun lang. Hindi ko alam kung mapapatawad kita. Napayuko naman si Niel dahil sa sinabi ko. Hanggang sa mga ilang gabi pa, pansin ko na panay pa rin ang balik ng matandang lalaki sa labas ng bahay namin. Lumapit na ako kay tatay para humingi ng tulong tungkol sa matanda. Kaya hindi ko kayang pabayaan ka dito dahil alam kong ito ang mangyayari sa buhay mo eh. Naglakas loob akong sundan ka dahil sobrang hirap ng buhay na pinili mo. Tay, malakas ang kutob ko na may masamang balak sa amin yung matandang yun eh.
Kung di lang dahil kay Jomar, matagal ko na talagang nilabanan yung matandang yun. Huwag kang magpadalos-dalos, Ann. Hindi maganda ang kalalabasan kapag nakakagawa ka ng desisyon dahil sa init ng ulo mo. Lalo kung isa siyang aswang kagaya natin. Tiyak akong malakas din ito. Kaya nga ho eh. Pero malakas din naman ako tay eh. Isa kayong aswang na gabunan at isang aswang na bangkila naman ng nanay ko. May lakas akong labanan ng kahit na anong uri ng aswang. Kung sana aswang din ang napangasawa mo. Baka sakali may laban ka pa pero tao tong si Jomar at isa pang manggagamot. Nang pauwi na ako galing sa bahay ni tatay, nakasalubong ko naman si Ate Beth. Nandun pa rin ang balat na itim sa mukha niya at kumakalat na nga ito. Iniwasan ko siya dahil ayoko ng gulo pero siya naman ang unang pumansin sa akin. Ann, kamusta ka na? Matagal-tagal na tayong hindi nagkikita. Kaya nga ho eh. Marami din ho kasi akong ginagawa sa bahay eh. Si Jomar, ayos na ba? Wala pa rin po eh. Ganun pa rin. Nakahiga pa rin po at palaging masama yung pakiramdam. Pasensya ka na sa mga nangyari. Tinatanggap ko naman ang pagkakamali ko eh. Alam ko na rin na hindi ikaw ang may kagagawa nito. Nagpatawas ako at ang sabi ni Aling Toyang, matandang lalaki ang gumawa nito. Yung matandang lalaki? Oo. Nag-away kasi kaming dalawa bago ako natubuan ng ganito. Ann, patawarin mo ko sa mga nagawa ko sa'yo. Wala na ho yun. Sana ako maging magkaibigan tayong dalawa. Sana talaga gumaling na si Jomar. Maraming salamat sa pag-aalala sa asawa ko. Kapag nailabas mo na yung anak mo, magnininang ako, ha? Tumango lang ako kay Ate Beth. Nagtataka naman ako sa kabaitan na ipinakita niya sa akin ngayon. Nang makauwi ako sa bahay, nakita kong inalalayan ni Niel si Jomar habang nakatayo. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Kanina pa sana kaso nagkita kami doon ni Ate Beth sa daan eh. Oh, teka, inaway ka na naman ba Hindi, niya? Bigla nga siyang bumait eh. Ganon? Parang himala naman yun ah. Kaya nga eh, nagtataka nga rin ako eh. Pero ngayon, sinakyan ko lang. Bakit ka naman inalalayan itong si Niel? Nagbanyo kasi ako. Mabuti na lang dumating siya. Ganun ba? Hindi ka pa naman siguro uwi Niel, di ba? Di ba naman? Bakit? Wala na kasi kaming panggatong ni Jomar eh. So sanang kumuha dun sa kakahuyan. Pero kung okay lang, pwede bang samahan mo muna siya dito? Ay, sige. Ayos lang. Mag-iingat ka doon ha. Baka mamaya mapano ka. Pasensya ka na ha. Masyado na talaga akong pabigat sa'yo eh. Ano ka ba? Asawa kita eh. Natural, magtutulungan tayo. Huwag mo nang isipin yun. Magpahinga ka lang dito ha. Hintayin mo na makalabas yung anak natin. Sure ako, isa siya sa makakatulong na gumaling ka kagad. Tama. O basta bumalik ka kagad ha. Sige. Dinala ko ang itak namin at nagdala rin ako ng sako papunta doon sa kakahuyan. Habang pinapasok ko ang mga panggatong na nakuha ko sa loob ng sako, namataan ko ang matandang lalaki na nakamasid sa akin. Hindi niyo ba talaga ako titigilan? Huwag niyo nang hintaying magalit ako dahil hindi niyo magugustuhan ang gagawin ko. Wala akong masamang intensyon sa inyong mag-asawa. Gusto ko nga makatulong eh. Ay, matutulong niyo. Masyado na nga kayo nakakaperwisyo eh. Binigyan niyo pa ng gamot si Niel na parang makakapatay naman sa asawa ko. Hindi ko alam kung bakit ganun ang nangyari sa asawa mo. Hanggang ngayon ay isang malaking palaisipan rin sa akin kung bakit hindi umepekto ang gamot na yon. May epekto na nga eh. Yun nga ho yung epekto eh. Sumuka nga siya ng dugo. Ano bang gusto niyong epekto? Mabilis kong tinalikuran ang matandang lalaki at nagulat ako nang may tinakip siya sa ulo ko. May mabangong amoy ang nasa loob nun pero nakakahilo. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan ang sumunod na nangyari. Nagising akong nakatali habang nakaupo. Pakawalan niyo ako dito! Kung ayaw niyong patayin ko kayo.
Saka lang kita papakawalan kapag naipaliwanag ko na ang lahat sa'yo. Hindi ako masamang tao. Maniwala ka sa akin. Kung talagang hindi kayo masamang tao, dapat hindi niyo ako dinala dito eh. Sigurado ako na nag-aalala na ngayon yung asawa ko. Kaya pwede ba pakawalan niyo na ako? Mang Anding naman. Ayokong makasakit ng tao kaya wag niyo akong pilitin. Hindi mo rin naman ako masasaktan. Hanggat suot mo ang kwintas na yan. Hindi ka magiging aswang, hindi ba kapag nasa laig mo pa yan? Ano niyo nalaman ng tungkol sa bagay na yan? Ang kwintas na suot mo ay tanging mga aswang lamang ang pwedeng magmay-ari niyan. Alam na alam ko yan dahil manggagamot ako. At isa pa, manggagamot lang din ang pwedeng gumawa niyan at magbigay sa'yo. Kung alam niyo na pala na aswang ako, ba't lapit pa rin kayo ng lapit sa akin? Dahil alam ko na hindi ka masamang aswang. Mabuti kang aswang. Kaya nga gusto kong matulungan si Jomar na gumaling. Alam ko na isang aswang din ang gumawa niyon kay Jomar at malakas din siya. Gusto niyang mapatay ang asawa mo. Yan nga rin yung sinabi sa akin nung matanda nung tinawas niya si Jomar eh. At tiyak akong isang lalaking aswang ang gumawa nun sa kanya. Ano ho? Maniwala ka sa akin. Epektibo ang gamot na to. Kung gusto mong mabuhay na matagal ang asawa mo, tanggapin mo ito. Ang aswang na yon ay may lihim na galit sa asawa mo. E paano naman ho ko nakakasiguro na wala nga kayong balak na masama sa asawa ko? Pinakita niya sa akin ang gamit niya sa panggagamot. Nandun din ang mga kagamitan niya na makakapatay sa mga aswang kagaya ng kay Jomar. Sapat na yon para malaman ko na hindi siya aswang. Sapat na ba itong pinakita ko sa'yo para malaman mong hindi ako masamang tao? Sige, natanggapin ko yung gamot na binibigay niyo. Pero sa oras na tinrider niyo ko, sisingilin ko kayo. Ngumiti at tumango pa sa akin ng matanda. Dinala ko ang gamot na binigay sa akin ni Mang Anding. Nang makarating ako sa bahay, nabutan ko pa rin si Niel. Gulat na gulat naman ito nang makita ako. Oh, bakit ngayon ka lang nakauwi? Alam mo, sobrang nag-aalala na si Jomar sa'yo kanina. Nakatulog na nga siya kakahintay sa'yo eh. Pasensya na, naligaw kasi ako dun sa kakahuyan eh. Sa sobrang pag-aalala namin sa'yo, pumunta pa kami dun sa tatay mo para hanapin ka. O, ano sabi ni tatay? Ay ayun, sinamahan kami pabalik dito. Ang sabi niya, uuwi ka naman daw, kaya dito na lang daw kami magantay sa bahay. Sige, pupuntahan ko lang si Jomar kay na tatay. Naabutan ko sa kwarto namin na binabantayan ni tatay si Jomar. Ginising ko naman ang asawa ko at niyakap ito. Saan ka ba ka na nagsusuotan? Alam mo bang sobra ako nag-aalala sa'yo? Sorry talaga kung di ako nakabalik agad. Nakatulog lang si Jomar sa kakaiyak sa sobrang pag-aalala sa'yo. Nagmukhang kawawa nga eh. Sa susunod naman kasi, huwag kang aalis na mag-isa sa bahay dahil baka mamaya hindi ka na makauwi ng buhay. Naligaw ko kasi ako kanina dun eh. Tsaka, Jomar, may gamot nga pala ako para sa'yo. Sandali. Saan galing yan? Dun sa matandang lalaki. Nagkita kami dun nung naligaw ako sa kakahuyan. Siya rin yung dahilan kung ba't nakabalik ako. At nagtiwala ka naman sa matandang yon. Alam naman natin na, hindi makakabuti yan kay Jomar. Nakita mo naman yung epekto ng gamot na yan sa asawa mo, di ba? Ikaw pa nga nagsabi sa akin na ipatigil na yung pagpapainom ng gamot na yan dahil baka mamaya ikamatay pa yan ng asawa mo eh. Anak, ano naman ba yung pumapasok sa isip mo nagtiwala ka na naman doon sa matanda? Marami hong nagpabago sa isip ko. Pero kung sakaling mamatay si Jomar dahil dito, magbabayad talaga siya sa kasalanan niya. Nagtiwala na rin ako kay Mang Anding. Pero nasira yun dahil sa nakakita ako sa kanya ng hindi magandang epekto sa mga gamot niya, lalo na sa kaibigan ko. Kung sa tingin mo makakabuti sa akin yung iinumin ko, alam ko naman na hindi mo ako papabayaan eh. Malaki ang tiwala ko sa iyo dahil asawa kita. Ngumiti ako sa kanya at pinainom ang gamot na yon tapos bumalik ito sa paghiga. Nagpaalam si Niel na magpapahangin at natulog ulit si Jomar para makapagpahinga. Kinausap ko ulit si tatay tungkol doon sa sinabi ng matanda sa akin na lalaking aswang ang gumawa ng bagay na to sa asawa ko kaya nagkasakit. Di ba sinabi ko sa'yo na hindi ko nga magagawa yung sa asawa mo? Sino pa hubang aswang dito na lalaki? Kayo lang naman ah. At
Alam ko naggalit kayo kay Jomar dahil tinanan niya ako. Nung wala pa kayo dito, hindi naman siya nagkasakit eh. Nagkagulo lang naman lahat nung dumating na kayo. Meron ding nambibiktima ng mga tao, kaya sino kaya yung gumawa nun kung hindi kayo? Alam mo, masyado mo na akong pinararatangan, anak. Sobrang sakit to para sa akin at ikaw mismong anak ko pa ang pinag-iisipan ako ng masama. Ayoko rin naman hong isipin yun eh. Tay pag talaga nalaman ko na may kinalaman kayo dito, ay, magkalimutan na ho tayo. Mahal na mahal ko ho kayo at mahal ko rin ang asawa ko. At alam ko naman na labag kayo dun eh. Yung una, labag ako. Oo. Pero nitong huli, nakita ko naman na talagang masaya ka kaya hinayaan na lang kita. Ano ba talagang dahilan at sinundan nyo kami rito? Dahil gusto kong makita na maayos ang kalagayan mo. Gusto kitang makita at maprotektahan kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Ayoko naman yung sarili ko ah. Hindi ko ho kailangan ng pagbabantay nyo. Nasa tamang edad na ho ako. Kaya kung pwede, hayaan nyo na kami. Paulit-ulit ka sa sinasabi mo. Wala nga akong kinalaman sa nangyayari sa asawa mo. Napatigil kami sa pagtatalo nang biglang dumungaw si Niel sa pintuan. Pumunot pa ang noo nito nang mapansin ang tensyon sa pagitan namin. Mukhang nag-aaway yata kayong dalawa. Ano po bang problema dito, Tito Joel? Wala lang ito, Neil. Meron lang kaming hindi pagkakaintindihan ng anak ko. Siya na, siya mauna na ako, ha? Kung sakaling kailangan mo ako, pumunta ka na lang sa akin. Hindi ko alam kung lalapit pa ako sa inyo. Mali ka ng pinaghihinalaan. Hindi ako gagawa ng bagay na alam kong masasaktan kita. Anak kita, kaya gusto lang din kitang protektahan. Gusto kong makita kang masaya. Ewan patay. Gusto ko namang maniwala eh. Pero hindi ko alam kung totoo yung sinasabi niyo sa akin. Hindi na umimik si Itay at umalis na to. Bigla namang hinawakan ni Niel ang balikat ko at hinaplos yun. Nakaramdam ako ng pagkailang pero inisip ko na lang na pinapakalma lang niya ako. Kung ano man yung hindi nyo pagkakaintindihan ng tatay mo, nako, alam ko na maayos nyo rin yan. Sana nga. Wala na akong ibang hangad kundi gumaling si Jomar. Kahit sino naman may awa naman ng Diyos. Hindi niya pababayaan si Jomar, lalo na't mabait naman ito. O basta, lagi niyong tatandaan, nandito lang ako para sa inyong mag-asawa. Salamat sa lahat ah. Salamat sa mga ginawa mo para sa asawa ko. Hindi ko kayo pababayaan, ano ba? Kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Saka nga pala, matanong ko lang. Paano naman kayo nagkita ng matanda doon sa kakahuyan? Basta bigla siya lumitaw dun eh. Sigurado ka bang wala siyang ibang ginawa sa'yo? Wala. Ikaw naman kung makapag-alala ka parang asawa kita. Hindi naman. Syempre naging malapit ka na rin sa akin. Saka gusto ko na maging ninong sa anak ninyo ni Jomar. Sige, pag nailabas ko yung anak ko, sana magaling na si Jomar. Gagaling din siya. Dahil alam niyang marami tayong umaasa sa kanya at nakasuporta sa kanya. Bigla niya akong niyakap. Ramdam ko rin ang paghalik ni Niel sa ulo ko kaya malakas ko siyang tinulak. Pasensya ka na. Nadala lang ako sa sitwasyon. Asawa ko lang ang pwedeng humalik sa ulo ko. Alam ko naman na concern ka eh. Pero magkaroon ka naman ng limitasyon sa paglapit at paghawak sa akin. Pasensya na, hindi na mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil kapag inulit mo pa yan, isusumbong kita kay Jomar. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa sa pinapakitang concern ni Niel o dapat ba akong mailang. Maya-maya pa, nagpaalam na itong umuwi. Sinundan ko siya at nakita ko itong nakipagkita sa matandang babae. Gusto ko sanang lumapit pero biglang lumitaw si Ate Beth sa harapan ko. Anong ginagawa mo rito? Ha? Wala lang. Nag-iikot-ikot lang ho. Ganun ba? Alam mo, huwag ka na maglakad-lakad mag-isa dahil buntis ka. Mamaya baka mausog ka pa. Pansin ko lang parang unti-unting nawala yung maitim na balat sa mukha ninyo Oo. Ginamot kasi ako ni Aling Toyang. Malaki na itutulong ng langis na hinahaplos ko sa balat ko. Kaya pala. Talagang magaling mo siyang mangtawas, ano?
Oo. Teka, ba't hindi ka pa umuwi? Gusto ko sanang dumalaw sa inyo eh. Ano naman ang gagawin niyo dun? Kakamustahin ko lang sana si Jomar. Sige ho, sumama kayo sa akin. Sinulyapan ko si Aling Toyang at Niel, pero nawala na rin naman ang mga ito. Dinala ko si Ate Beth sa bahay at nag-usap sila ni Jomar. Umalis din ang babae pagkatapos mag-usap. Kinaumagahan, dumating ulit si Niel sa bahay. Nasa kusina ako ng mga oras na yon. Pupuntahan ko sana si Jomar para pakainin ang kanyang almusal nang makita kong may pinapainom sa kanya si Niel. Jomar, ano naman yung pinapainom ng kaibigan mo sa'yo? Gamot. Galing ito dun sa matandang babae. Pasensya ka na, hindi ko nasabi sa'yo yung tungkol dito. Nagkita kasi kami ni Aling Toyang kahapon at ito, binigyan niya ako ng gamot. Naku Niel, tama na yung isang gamot lang yung pinapainom ko sa asawa ko. Hindi naman gagaling si Jomar sa gamot ni Mang Anding eh. Pwedeng hayaan mo naman ako makatulong dito sa kaibigan ko. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Ano ba naman kayong dalawa oh? Pwede bang umalis ka na dito? Ako ang asawa niya. Kaya ako ang masusunod. Masyado ka nang nanghihimasok sa buhay namin. Pwede ba? Dahil mahalaga nga sa akin ang kaibigan ko. Pwedeng umalis ka na? Sandali. Sige na pare, sundin mo na lang muna si Ann. Baka mamaya mapaanak niya nang wala sa oras eh. Nagdabog si Niel palabas ng bahay. Inis kong inilapag ang pagkain ni Jomar sa tabi nito at masama ko siyang tiningnan. Oh, bakit? Wala naman ako masamang ginagawa sa iyo ah. Ikaw, kung ano yung desisyon ng kaibigan mo, sunod-sunuran ka naman. Hindi mo man lang ako tinawag bago ka uminom ng ibang gamot? Ba naman? Kilala ko na yan si Neil simula pa nung bata kami. Parang kapatid na nga yung turing ko sa kanya eh. Sa panahon ngayon, dapat sa akin ka lang magtiwala. Basta sa susunod pag pinainom ka ulit ng Niel na yun ng kung ano-ano, huwag mong inumin ha. Okay, sige. Sumapit ang gabi. Habang tuloy-tuloy ang pagpapainom ko ng gamot kay Jomar galing kay Mang Anding, biglang naging maayos ang pakiramdam niya. Unti-unting nawawala ang ubo niya at habang nakahiga kaming dalawa, isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa bintana. Bumangon kami. Tiningnan ko yon. Isang aswang na naman ulit ang sumugod sa amin. Humahalakhak naman ang aswang habang tumutulo ang laway nitong nakatingin sa tiyan ko. Jomar, Ako nang bahala sa aswang na yan. hindi ka pa ganong malakas. Ako na. Ako nang harap sa kanya. Ano naman ang gagawin mo? Nang akmang susugod ang aswang na yun kay Jomar, tinanggal ko ang kwintas ko at nag-anyo ako bilang aswang. Pinigilan ko ang aswang na yun na masaktan ang asawa ko. Tinapon ko siya palabas ng bintana. Natawa naman ang aswang at kaagad itong tumalon sa kagubatan hanggang nawala. Kabado ako nakatingin kay Jomar ng mga oras na yon at bumalik sa pagkaan ng tao. Jomar, pasensya ka na. Pasensya ka na kung tinago ko sa'yo yung pagkatao ko. Gusto lang kitang protektahan laban sa masamang aswang na harimundo na yon. May plano ka bang sabihin sa akin na pagkatao mo gusto mo itong itago habang buhay? Hindi. Ayokong malaman mo yung pagkatao ko dahil alam ko iiwan mo ko eh. Pagkalaban tayo dahil manggagamot ka kaya tinago ko na lang lahat. Kaya ako nawala nung gabing sinalaki ka ng aswang dito dahil nilabanan ko siya. Naging aswang din ako. Para hindi mo malaman ang pagkatao ko, tumakas ako at pumunta sa bahay ni tatay. Mahal kita. Kahit aswang ka. Matagal ko nang hinihintay na sabihin mo sa akin ang totoo mong pagkatao. Nagpapanggap lang ako na walang alam. Pero alam ko na may kakaiba sa'yo simula pa lang nung una. Isa akong aswang na bangkilan kaya ako maganda. Si tatay naman ay gabunan. Pero kung alam mo na palang may kakaiba sa akin, ba't hindi mo ako iniwan? Dahil alam ko nagbago ka para sa akin. Kahit na isa rin naman ako manggagamot, sumugal ka pa rin sa akin. Matagal ko nang alam na aswang kaan. At mahal kita kahit ganon. Hindi masama yung loob mo dahil tinago ko sa'yo. Hindi. Noon pa lang alam ko na kaya bakit sasama yung loob ko.
Alam mo, nagpapasalamat nga ako dahil nagkaroon ako ng asawa na kagaya mo eh. Kagaya mo na isusugal ang lahat para sa akin. Napayakap ako kay Jomar ng mga oras na yon. Dumating naman si tatay sa bahay namin. Gusto ko sana siyang itaboy pero nakiusap pa sa akin si Jomar na hayaan na lang ito. Pasensya na sa istorbo. Namiss ko lang itong anak ko kaya gusto kong makita. Ay, ano ba kailangan nyo? Huwag mo nang awayin si Tito Joel. Wala siyang kinalaman sa nangyari sa akin. Ang totoo niyan, hindi ba talaga lumala yung sakit ko eh. Nag-usap rin kami ng matandang lalaki nang hindi mo alam. Meron kami na pagkasunduan. Ano ka mo? Ibig niyo sabihin, pinagkaisahan nyo kong tatlo? Hindi naman sa ganun, anak. Sa totoo niyan, una naming kinutuban na aswang ay ang babaeng may inggit sa'yo na si Beth. Pero napatunayan namin na hindi naman pala. Tapos, kay Mang Anding, yung matandang babae naman, hindi pa siya siguradong aswang yun pero malakas ang kutob niyang isa ito mangkukulam. Maya-maya lang ay darating na rin si Mang Anding para malusob natin yung mga totoong masamang aswang. Napag-alaman ko kasi na isang aswang pala si Neil. Isang beses na akala niya tulog ako. Binulong niya sa akin na darating daw ang araw na mapupunta ka sa kanya kaya doon ako nagduda. Sabi ko na nga ba? Hayop na yun. Totoo pala yung kutob ko na may pagtingin sa akin yun eh. O talagang papatay sa kanya pag nagkita kami. Sigurado ako na ang aswang na nakalaban mo kanina ay si Neil yun. Hindi ka man lang niya nilabanan dahil gusto niyang mabuko ko yung pagkatao mo. Ang hindi niya alam, patagal ko nang alam na isa kang aswang. Ayaw naman sa nalaman ko. Magtiyain pala talagang batandang yon at saka si Neil. Pinagkaisahan pala tayo ng mga aswang na yun. Ang hindi nila alam, nakaplano na rin kaming tatlo kung paano mabubuko ang pagkatao nila. Maya-maya pa dumating na talaga yung matandang lalaki. Napailing na lang ako sa kanila at hindi ko akalain na naglilihim sila sa akin ng ganun. O paano? Huli na ba ako sa usapan? Tamang-tama lang yung pagdating niyo, Mang Anding. Nakasimula pa lang namin. Ang hindi alam ni Neil, na sa tuwing pinapainom niya sa akin ang laso na yon ay sinusuka ko kaya hindi umiepekto sa akin. Walang hiya talaga kayo? Bakit hindi nyo sinasabi sa akin yung mga plano na yan? May ganyan na pala kayong plano? Umpisa pa lang? Pinagmukha nyo naman akong tanga dito? Dahil hindi pa kami nakakasigurado kung tama nga ang mga hinala namin. Napag-alaman ko na ang gamot na binibigay ko kay Neil ay para ipainom kay Jomar ay pinapalitan niya ng lason. Nang sa ganoon ay mapatay niya itong asawa mo. Hindi ko naman akalain na ang tatay mo pala ang pinaghinalaan mo na gumawa ng mga bagay na to sa asawa mo. May iba pa ba, ha? Ano pa? May iba pa bang bagay na hindi ko alam? Ang kwintas na binigay ng tatay mo sa iyo, galing din sa akin yan. Nilihim lang namin ang lahat sa iyo. Nag-usap kami ng tatay mo bago pa man kayo nagkita. Ang kwintas na yan ay makapangyarihan. Mapipigil niya ng paglabas ng pagkaaswang mo. Kaya pala Mang Anding, sabi nyo sa akin sa manggagamot galing ang kwintas na to, sa asawa ko naman pala talaga galing. Oo, iya. At pasensya ka na. Sila naman ang nakiusap sa akin na itago ko ang lahat. Kami ng tatay mo ang nag-uusap ng palihim at pinapaabot niya lang sa asawa mo kung ano ang plano namin. Isang aswang na haribondon si Neil. Kaya malakas siya. Ako ang bahalang humarap sa kanya pagka nagkataon. Kailangan natin siyang mapatay ngayong gabi para matapos na ang panggugulo niya sa inyo. Paano naman ho natin gagawin yun? Wala nga tayong alam kung saan yung pugad ng mga yun. Alam ko kung saan sila nakatira. Ano pang hinihintay mo, Apo? Tumayo ka na riyan. Tapos na ang pagpapanggap no na may sakit ka. Huling-huli na natin itong si Neil na siya ang dahilan kung bakit ka nagkakasakit noon. Sandali. Apo? Ano bang ginawa ni Neil para magkasakit si Jomar? Pinakain niya si Jomar ng laman loob ng tao. Hindi para yang gawin, kundi para patayin. Sa katotoo nga ang narinig mo. Apo ko itong si Jomar. Ha? Pasensya ka na ulit sa mga sinisekreto namin, ha? Alam mo, nakakainis ka. Malapit na kitang kainin. Tama na yan. Susugurin na namin si Neil. At huwag ka nang sumamaan. Malapit ka ng mga anak. Delikado na ito para sa bata. Tay, kaya ko to. Gusto kong makatulong at isa pa, malaki ang atraso ng lalaking yan sa akin eh. Kailangan ako talaga yung makapatay sa kanya.
Pareho lang naman kaming malakas kaya lalabanan ko siya kahit anong mangyari. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa'yo. Huwag ka nang sumama. Anumang oras, ilalabas mo na yung anak natin. Baka mamaya doon ka pa manganak eh. Sasama ako at walang makakapagpabago ng desisyon ko. Naintindihan nyo? Wala namang nagawa ang mga ito sa naging desisyon ko. Naganda kami para sa lakayin ng pugad ni Niel. Si Mang Andy nga nagturo sa amin kung saan sila nakatira at nagulat ako nang makita na dun sila naninirahan sa kuweba. Sa labas nun nakita namin ang dalawa, si Neil at si Aling Toyang na nag-uusap. Ang palpak naman ang binigay mo sa aking lason. Eh hanggang ngayon, buhay pa yan si Jomar. Kaya paano ako makakaagaw sa babaeng gusto ko? Hindi ko rin nga maintindihan kung bakit hindi pa namamatay ang lintik na yon. Hindi kaya traidor ang tatay ni Ann. Eh kasalanan nyo to dahil nakipagkasundo kayo sa kanya. Alam naman natin parehong labag din ang tatay ni Ann na mapangasawa si Jomar. Kaya nga nakipagkasundo sa atin na lasunin si Jomar eh. Ngayon, anong naitulong niya sa atin? Wala. Traidor din ang aswang na yon. Tuso yun. Kumalma ka nga. Mapapasayo siyan kahit anong mangyari dahil kayong nakatadhana. Napatingin ako kay tatay nang marinig ko ang usapan. Hindi naman nagulat si Mang Anding at Jomar sa narinig nila kaya naisip ko na plano din nila ito. Hanggang naunang lumabas si Jomar sa pinagtataguan namin. Nagulat sila nang makita si Jomar at sumunod kami. Jomar? Anong ginagawa mo dito? At saka paano ka nakakalakad? Ang akala ko ba gusto mong gumaling ako? Bakit parang gulat na gulat ka ngayon na nakita mo ako dito? Hoy! Walang yaka, Neil! Ikaw pala talaga yung lalaking aswang na gustong pumatay sa asawa ko! Family reunion pala to. Maganda na rin yan at nang sabay-sabay kayong mamatay. Tayo ang nakatadanaan kaya iwanan mo na yung si Jomar at sumama ka na sa akin. Isa siyang normal na tao at hindi ka nababagay para sa kanya. Kahit anong gawin mo, hindi mo pa rin matatakasan na aswang ka at darating ang panahon na maghahanap ka ng naman loob ng tao. Binago ko ang sarili ko para sa asawa ko. At hindi ikaw ang magiging dahilan para maghiwalay kami. Nakikita namin sa kawa na ikaw at si Neil ang dapat magkatuluyan. Nang sa ganun ay maging makapangyarihan kayo. Ayaw mo ba na sinasamba kayo ng mababang uring aswang? Kaya nga kami hindi bumuo ng hukbo eh. Dahil gusto namin ang tahimik na buhay ng anak ko. Kung hindi lang din naman pala mapupunta sa akin si Ann, mas mabuti pang mamatay na lang rin siya. O Nay, kumanda ka at ubusin natin silang lahat. Kanina pa ako nakahanda. Alam namin darating kayo, kaya ibibigay namin ang laban na gusto ninyo. Nagpalit anyo si Niel bilang isang mabangis na hayop. Anyong baboy pero dalawa ang paa at malaki ang katawan. Ang matandang babae naman ay naging hubot. Humaba ang buhok nito at naging mapulang mga mata. Hindi naman bago sa akin ang ganong itsura ng aswang. Ako nang bahalang humarap doon sa matandang babae. Ako nang bahala kay Niel. Nagpalit anyo si tatay bilang gabunan. Isang nilalang na maputi ang buhok at maskulado ang katawan. Sinalakay nito ang matandang babae kaya dinig na dinig ang malakas na salpukan nila habang naglalaban. Bigla namang sumalakay si Niel kay Jomar kaya natumba ang asawa ko. Naging aswang ako para maprotektahan siya. Ako ang harapin mo! Kaya ko siya, Ann. Ako na lang makikipaglaban sa kanya. Hindi. Magtulungan tayong labanan siya. Malakas siyang uri ng aswang, Jomar. Kaya kakailanganin ko ang tulong mo. Tatlo tayong lalaban sa kanya. Mabilis na tumalo ng aswang na harimondon sa aming tatlo at napailag kami. Lumipad ako, ginamit ko ang pakpak ko para ihampas sa kanya. At nang matamaan ko siya sa likod, ay sunod naman na ginawa ni Jomar ay pinalo ito ng buntot pagi. Pero nakaganti ang harimondon. Kinalmot at sinakal niya si Jomar. Kung talagang matapang ka, ako ang labanan mo! Mapapatay ko kayong magiging anak mo. Kung naging matalino ka lang sana sa pagpili ng lalaki, hindi mo to mararanasan! Mas mabuting mamatay ako kaysa maging asawa ka!
Galit ko siyang sinugod at nagtagisan kami ng lakas. Nasipa ko naman ito sa tiyan pero nagkataon na biglang sumakit ang tiyan ko. Nakalmot niya ang dibdib ko sabay hampas nito ng kanyang kamay sa likod. Natumba ko sa lupa at kasabay nun ang pagpapalit anyo ko bilang isang tao ulit. Si Mang Anding naman ang sumunod na nakalaban niya. Ayos ka lang ba, Ann? Umihilab ang tiyan ko, Jomar. Panganganak na ako! Sabi ko naman sa'yo, dapat naiwan ka na lang doon sa bahay. Hindi pwedeng mga anak dito. Hanggang hindi pa natin sila napapatay live. Baka mamaya, paano yung anak natin dito eh? Kailangan mayroon kang gamit na panlaban sa aswang, Jomar. Gamitin mo yung punyal na may metal. Mabilis na mamatay ang aswang sa ganon, kahit gaano pa kalakas. Sige. Tutulungan ko lang si Lolo Anding para mapatay siya. Tumakbo si Jomar sa kinaroroonan ni Mang Anding at Niel na naglalaban. Sabay nilang inatake ang aswang pero nakaya pa rin ang aswang na ilagan nito. Hanggang nakita ko ang asin at bawang sa bag ni Jomar. Pinilit kong mahawakan yon para isaboy kay Niel. Napasigaw pa ako nang dumampi sa kamay ko ang asin at bawang pero kinaya ko. Nalapnos ang kamay ko kaya dinilaan ko yun na mapawi agad ang hapdi. Saksakin mo na siya ng punyel, Jomar! Ito na ang katapusan mo, Niel! Tignan natin kung mapapatay niya ako! Sinugod ni Jomar ng punyal si Niel pero hindi niya ito nasaksak dahil tumalon siya papunta sa likod ni Jomar. Nang makita kong humanda siya para dukutin ang puso ni Jomar, mula sa likuran, naging aswang ulit ako at sinalakay si Niel. Naunahan ko siyang gawin yun. Bumulagta ang katawan ni Niel sa lupa habang hawak ko ang puso niya. Mauna na kayong umuwi ni Ann, baka mamaya, ibang anak pa yan dito. Bumutok na ba ang panubigan mo, Iha? Hindi pa. Makakaya mo pa ba? Oo, kaya ko pa. Tulungan niyo si tatay na mapatay ang aswang na kubot. Sige. Nagulat ako nang biglang bumagsak ang katawan ni tatay sa harapan ko. Duguan ito, pero alam kong buhay pa siya. Pareho silang malakas na aswang ni Aling Toyang kaya isa lang sa kanila ang dapat manalo. Nilapitan ko si tatay, pero may bagay na pumulupot sa leeg ko. Lahat kayo papatayin ko dahil pinatay niyo ang anak ko! Pakawalan mo ang asawa ko, matanda ka! Isa ka pa! Ikaw na ang susunod kong papatayin kapag mapatay ko ang babaeng ito. Hindi ka magtatagumpay sa masamang binabalak mo! Etong sa'yo! Sinabuyan siya ni Mang Anding ng asin, kaya pati ako natamaan. Umungol ako habang hawak ang mukha kong sobrang hapdi. Sunod na nangyari nakita kong pinutol ni Jomar ng punyal ang buhok ni Aling Toyang. Kahit kalbuhin mo pa ako, may kapangyarihan akong mapahaba ang buhok ko. Ganon? Sige, tingnan natin kung saan naabot ang kapangyarihan mo na pahabain ang buhok mo. Hindi ka mananalo sa amin na aswang ka. Mag-isa ka lang at wala na ang anak mong lalaki na magtatanggol sa'yo. 4 ang kapalit na buhay na babawin ko dahil sa pagpatay niyo sa anak ko. Walang iya kang matanda ka. Ang tagal mong mamatay! Nagpalit ako bilang aswang kahit sobrang sakit ng tiyan ko. Sinugod ko ito ng buong lakas at hinila ang buhok saka lumipad ako. Tinali ko ang buhok niya sa isang mataas at malaking puno. Wala siyang nagawa kundi patuloy lang na pahabain ang buhok niya para makawala siya. Ngayon mamamatay ka! Hinawakan ko ang gitna ng buhok niya at hinampas ang katawan sa malaking puno. Napaungol itong sunod-sunod hanggang pinahaba ko ang kuko ko at gaya ng ginawa ko kay Niel, dinukot ko ang puso niya. Hinang-hina siyang humiga sa lupa. Ann, kaya mo yan! Lalabas na ang anak natin! Sige, ilabas mo lang! Nandito naman ako para hindi ka pabayaan eh. Marunong ako magpaanak kaya ako na lang bahala dito. Tulungan mo to si Joel. Bilisan mo. Opo. Iire mo lang, Iha. Nakakapagod ang ulo ng sanggol. Buong lakas kong inire ang sanggol na nasa sinapupunan ko. Makalipas ang mahigit kalahating oras, nailabas ko na ito. Tuwang-tuwa ang asawa ko.
Bilang isang aswang, hindi ako nanghina kahit nagsilang ako ng sanggol. Kaya lang ako nanghina dahil sa sugat na meron ako at sa lapnos na natamo ko dahil sa asin at bawang. Kagad naman kaming umalis sa lugar na yon at umuwi sa bahay. Maiga ka na dito, Ann. At magluluto na lang ako ng makakain natin. Paano yung sugat mo? Akin na. Madilaan ko nang sa ganun, himilam agad. Ano ka ba? Hindi ako aswang kaya hindi mo ako mapapagaling. Ako nang bahala sa mga sugat ko at unahin mo na munang intindihin yung mga sugat at lapnos mo. Pasensya ka na rin pala kay Lolo ha, pati ikaw natamaan ng asin at bawang na sinaboy niya. Ayun tuloy, nalapnos tuloy yung mukha mo. Ayos lang. Masakit pero gagaling naman to. Sana paglaki ng anak ninyo ay hayaan niyo siyang pumili ng kanyang kapalaran. Kung siya ba ay magiging isang aswang kagaya ng nanay niya o magiging isang manggagamot. Alam ko na isa sa inyo ay susundin niya sa huli. Oo, tay. Kung ano man ang maging kapalaran niya, sisiguruhin kong hindi siya makakapanakit ng tao. Sa ngayon po, Soledad, 7 taon na ang anak namin ni Jomar. Naging nina nga nito si Ate Beth. Magkaibigan na nga pala kami ngayon. Si tatay naman nasa amin na nakatira at siya ang gumagabay sa amin ni Jomar. Wala namang gulo kahit na isang manggagamot si Jomar at isa kong aswang. Maayos at tahimik ang buhay na meron kami. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Soledad. Maraming salamat at more power sa inyong channel. Punta na